Yun, so ito, tapos na. Sige sir, on. Yun oh, naka-on. Tingnan natin yung voltmeter. Sige sir, start. 11.6 yung drop point, no? So, ayan, 11.6. Then, ayun no. So, yung full wave, check natin yung voltmeter. Ayan, mabilis na umakyat. Yun no. So, konting rev, ayan no. 14.9, no? Legit. Okay sir, buksan mo yung park light. Gitna ng tie switch. Yan. So, buksan mo yung hazard. Hazard. Yan. Tapos yung headlight. Low. Yun. Okay, medyo nasilaw ako. Tapos yung MDL. Low. Yan, yan, yan. Yan. Okay, so sige sir, busina. Sa kabila. Switch sa loud horn. Loud horn, check natin kung kukurap. Palit ng loud horn. Ayan. Sige, isa pa. Sige. Sige. Walang kurap sir ha. Walang daya. So, ayan. Si sir mismo naka testigo at tignan natin drop point, no? Check natin. Drop point, 11.7. Then, check natin. Ayun, no? Okay. 11.5. Pero, hindi kumurap. Okay? Ibig sabihin, kaya. Okay. So, ayan na. Finish na yung motor. At si sir ay uwi pa ng Gen 3 Cavite. Okay? So, sa mga gustong paggawa, ayan, PM nyo lang ako, JJ Humble Works. To God be the glory. Maraming salamat po sa tiwala, sir. Thank you. Alright. Yun, so, good afternoon mga ka-JJ Humble Works. Nagbabalik, JJ Humble Works, no? O aka, Jesum Sevilla. Mas kilala ako sa pangalan na yun, no? So, eto, nakikita nyo yung motor. Rider GFI 115. Ito yung dati kong, naayos na yung makina, no? Okay na yung makina niyan. Ayan, malinis pa hanggang ngayon. So, a week ago, siguro, parang ganun, a week ago. So, ito yung motor niya. Wiring naman tayo ngayon for power up lines. At, ayan, makikita nyo, no, sabog-sabog yung busina, halos, hindi na makita, no? So, paluluwagin natin to at the same time, marami tayong ikakabit na dagdag. So, ang magiging existing dito, is itong function switch ng busina. Ito, mareremain yun dito. Tapos, ito, tinanggal ko na yung bracket, yung sa kanyang, ito, motovolt na luma. Yan. Tapos yung MDL, tinanggal ko na rin kasi magkakabit kami ng bagong MDL. So, tingnan mo natin yung wire. Ito siya. Ayan, no? So, malinis din yung throttle body. Dala ko rin nagawa niyan last week. At hindi ko na i-vlog to. So, ito, i-vlog ko ngayon kasi nga for power up lines at para maintindihan nyo at kung bakit napaka-critical pagdating sa wiring, napaka-maselan, no? Lalo na ako, mabusisi ako. Hindi ako basta si install, hindi ako si basta lagay, hindi ako si basta mapagana lang. So, kalidad ang binibigay natin. Pag sinabing kalidad, ano ba sinabi natin kalidad? So, pag sinabing kalidad, yung pangmatagalan, no? Hindi yung nag-expired, hindi yung nangongo yung busina. Dapat yung tumatagal yung gawa mo, maabot 2, 3 taon, 5 taon, buo pa rin. No, functioning pa rin. Bibigay man yung accessory, papalitan lang. Pero yung wiring, dapat goods na goods pa rin. Yun ang ibig sabihin ng power up lines na sinasabi ni Mentor Becky Works, no? Power up lines, wiring setup, ibig sabihin, quality. Hindi nagtitipid, hindi nagduduktong-duktong kamay. At the same time, dapat is maayos mong sinasalansang yung mga wire, malinis. So, ito, yan yung busina, no? Hindi ako ganyan maglagay ng busina. So, ayusin ko yan. Ayoko ng ganitong version. So, version ko yung gagamitin ko. Yung mas malinis at the same time, pag naggawa ng motor, hindi mahirap tanggalin, no? Yung nababaklas mo siya, na-access mo yung makina ng maayos. Then, tingnan natin yung relay. Andito yung relay niyan. Ayan, no, 3. 2 sa MDL, 1 sa busina. So, tatanggalin na natin yan. Mangyari, power up lines, power relay. Tapos, isang sa busina. Then, yung fuse, tingnan nyo naman, oh. Okay sana, kaso, yan. Okay sana, nag-terminal, kaso tingnan nyo yung ginawa, oh. Ayan. So, sayang yung effort, no? Kasi, kung titingnan nyo, ba't ka maglalagay dito? Yung tanong ko, diba? Ang daming pwedeng paglagyan ng businang relay. Huwag naman dito, no? Pwede dito, sa tabi ng part na yan, ayan, no? Diyan, sa space na to, dito. Dito yung power relay. Tapos yung electronic relay, napakaganda gamitin. Bakit? Less space at the same time, same features, same ng function ng mga malalaking relay na katulad na itong coil type.
no? Kailangan nyo lang sundin yung proseso, yung paglalagay ng electronic relay. Gumamit tayo ng diode. At syempre, dapat makakapal yung wire. Automotive, no? Yung pinaka ano dyan is yung diskarte. Yung diskarte, hindi nyo makukuha yan sa akin. Kayo mismo gagawa niyan. Makukuha nyo yung power appliance ni Mentor Vehicle Works, mapag-aaralan nyo yan. Madali yan, actually. Lalo na sa mga may alam sa electrical, madali yan. Pero, yung diskarte, pag sinabing diskarte, sarili nyo yun. Kayo gagawa nun, hindi ako. Hindi ko rin pwedeng ituro sa inyo. Kasi may sarili akong diskarte, baka mamaya, hindi pabor sa inyo. Baka meron kayong mas naiisip na mas magandang way ng pagwa-wire, gawin nyo sa pamaraan nyo. Na in a way na malinis. No, make sure lang, pag naglagay kayo ng wire, quality, yung materials, quality. Pag sinabing quality, mamahalin, branded, no? Hindi nagtitipid sa version ng mga wirings. Dapat, sure, quality. Kung si Suzuki nga, nagbigay ng worth 6,000 na harness eh. Di ba? 6,000 ng harness pag bili kayo ng brand new. So, dapat parang ganun yung binibigyan yung kalidad. Branded din, no? At yun nga, yung proseso. Napaka-importante ng proseso. So, ito, pansin nyo, magulo. Yan. Andito yung relay. Di ba? Tapos yung busina nito, ngongo. Or minsan daw, hindi gumagana. Hindi ko na binlag kasi nga, masyado na matagal. At hapon na. So, nag-ice pa kasi ako ng rear brake at nag-repack ako ng shock. So, ngayon pala ako magwa-wiring. So, full package po yung ano ko, yung ginawa ko sa kanya. Bukod sa nag-repack ako ng shock, so pop shock attack ang ginamit ko. Ayan yung ano. So, shout out pop shock attack. Napakaganda ng ano nyo. Fork oil nyo, no? Lalo ni everyday use. Tuwang-tuwa yung mga ano dyan, customer ko na gumagamit niyan. And shout out doon sa mga nakapalo sa akin, sa mga subscribers ko. Thank you sa suporta. At doon sa mga bumili ng degreaser na 70 persons na po yung makabili sa akin. O total na bumili nung degreaser na nilabas ko since last year of December. Meron pa rin po tayong available. Marami pa po. Ayun po. Oh. Yan, nakahilera po. So, nakabox na po yan. May laman na po yung microfiber cloth. Saka yung brush na gano'n. You know. Yung ganun brush. Yan. May kasama na yun na brush na ganyan. 100 ml na 200 ml na spray bottle ng degreaser. So, ayan. Si sir nakabili na rin. Ito, ginamit niya. Oh. Tinry niya sa kadena. Ayan. Nakita nyo, lumabas ulit yung kulay. Siya po naglinis niyan. Okay? Ito, hindi na masyado kasi nga wala siyang tools na para doon sa mga maliliit na parts. No? Pero kaya yan. Kung tatsagayin nyo lang. Toothbrush or anything or babaklasin nyo to. Diskarte nyo na lang yan. Then, yun. Abangan nyo to. At bibigyan natin ng lunas to. Yung sakit na nangungungo yung busina. Umihina yung busina. At marami tayo kakabit. So, pakita ko na rin yung kakabit. Ito yun. Ayan. So, MSM 45 watts. Tapos yung full wave sa akin to. Ayan. Regulator. Ipa-full wave na po namin. Kasi gusto ni sir ng fast charging. Then, bracket MDL. USB with voltmeter. Tapos, domino. Left and right handle switch. Ayan. Ano na. Ayan na. Then, Amaron battery. Magpapalitan po siya ng bago. Then, Motovolt version 5 na salpakan ng cellphone. So, ayan, na-fix ko na yung position based dun sa cellphone ni boss, no? Yung sa may-ari. Then, ito yung Zenlo MDL. Ano yung Zenlo MDL na to? Version M1. Ayan, M1. Ayan, M1 LED, no? So, ayan. Then, nagpalit din po kami ng headlight lens ng Rider 150. Ayan. So, ito yung luma. Yung aftermarket. Then, ginamit din namin yung kaha na yun. Pero, dito namin kinabit yung bago. Ayan na po. Ayan, naka-install na. So, ito yung lumang MDL. Ito yung lumang cellphone bracket. O yung holder. Nagpalit din po kami ng bagong harness ng ito. Yan. Bagong harness po yan. Kabibili lang ko kanina. So, ayan. Bagong-bago. Kasi gusto ni sir is branded din yung ikakabit niya. Ayan. Nakita nyo? Kasi yung luma is may aftermarket niya. So, siyempre, pag sinabi nating aftermarket, hindi kasing tibay ng original. Ano nga ba yun? Ito yun. Pakita ko sa inyo. Ito yun, yung luma. Ayan. Kung makikita nyo yung difference, ayan. Okay? Ito yung difference ng wire. Pag sinabing quality, malayong malayo sa original. Ayan o. Diba? Ayan. So, kung ikukumpara natin sa original, layo. Ang layo talaga. Ito yung original. Pakita natin. Ayan. So, yung original, kung mapapansin nyo, ayun o. May tatak at the same time. Close up natin. Dito. Hindi masyadong kita. Ayan. Ayun o.
Yun, no? Stanley, di ba? Indicated. Tapos, maganda yung pwestuhan. So, binili na yan kanina lang. Bumili kami sa shop. Then ito, niready ko na. Kinabit ko na yan para i-rewear ko na lang siya. So, ayan. At abangan nyo. Tingnan natin kung ano yung pag-improve ng motorsiklo niya based dun sa mga pinapakabit niya. At kung ano yung mangyayari dun sa motorsiklo after natin may power up lights. So, marami naman na nakakita, no? Kung paano ko ginagawa yung wiring nito. At pasensya na po sa mga nagtatanong ng diagram. Hindi ko pa po mailabas kasi nga po, hindi naman po kasi ganun kadali i-vlog yan. Una sa lahat, kailangan makatatlo o apat muna akong motorsiklo. Although nagawa ko ng una, pinakita ko sa inyo, pero hindi ibig sabihin na ilalabas ko kagad yung diagram. Choice ko na po yun kung gusto kong ibigay yung diagram o hindi. Huwag niyo po akong pilitin. Antayin niyo na lang po ako mismo ang magbigay ng diagram. Okay? Hindi lahat nakukuha ng libre. Hindi kagad nakukuha na ikaw lang nagre-request, paano in general? Di ba? So, ang sa akin, hintay lang kayo. Ilalabas ko naman yan. Actually, nakasulat naman na. No, hindi naman ako para magdamot. Yung nga lang, medyo busy eh. So, marami tayong ginagawa. Gumagawa tayo ng battery. Nagre-repack ng shock. Diba? Multitasking tayo. Wiring, makina. So, konting pangunawa. Wala naman akong tauhan dito. Mag-isa lang ako. Solo plate lang ako rito. Ayan, oh. Yan ang garahe ko. Solo plate lang ako yan. Yan. So, kung dati, nagsimula ako way back 4 years ago, 5 years ago. Itong toolbox na to, ilangan meron ako. At saka itong kulay dilaw na ito. Yan. Yan lang ang toolbox ko dati. Nagsimula ako sa pinakamaliit. No? Sa simple. Hanggang sa unti-unti nag-upgrade. Unti-unting nagkaroon ng mga gamit. Ayan, medyo magulo pang yung lamesa ko. Yan. Isa-isa. So, yan. Yung cabinet. May laman ding tools yan. Ito, dito. Ayan yung mga degreaser ko, ha. Ayan. Yan yung ibang gamit pa. Dito pa sa taas. Meron pa dun. Then, dito. Yan. Yan. Tapos, ayun. Yan. So, loaded yan. Pati to. May laman yan. Then, ito yung mga power tools, no? Kompleto po tayo, power tools. Yan. Yung mga pagtanggal, yung mga pambushing, o yung mga advanced tools na nakikita natin sa iba, binibili rin natin para meron din tayo. At inaaral natin paano gamitin. Then, yung mga lumang battery, ito. Yung mga sumakabilang buhay ng battery. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na battery na yan. Hindi ba to ha, sa e-bike to. Ano yan, 20 amperes yan. 20 ampere hour. Iba yan, ito ano lang, 3 ampere hour to. Yung mga gantong 4L. Yung 5L, alam ko, 5 ampere hour. Okay, so, pag sinabing ampere hour, sa isang oras, kaya niya mag-produce ng 5 ampere sa loob ng isang oras. Kung i-multiply nyo by 0.5, 10 hours. So, ganun po yan, okay? So, kung hindi pa alam, mag-research, magbasa-basa, at aral-aral pa. So, marami kayong matutuklasan. Lalo na ngayon, napakabilis na matuto sa internet, sa YouTube, di ba? Sa mga nagbablog, sa other vloggers, marami kayong matutunan. Hindi lang sa akin. Marami kayong matutunan. Kay Klinika Moto, kay Kalikotista, kay Lolo Bearworks, o kung sino man yung mga vlogger na hilig nyong pakinggan, o yung pinapanigan nyo, o kung doon kayo nakasubscribe, panoorin nyo sila at humingi kayo ng gabay doon. Pero hindi all the time bibigay sa inyo yung mga sagot. Kasi nga, hindi ho lahat yan libreng pinag-aralan. Lahat po yan gumastos din po ng budget at namuhunan. So, ganoon din po ako. Sariling sikap lang po ako. Wala akong certificate, no? Hindi po ako sertipikado, pero nagagawa ko naman po ng maayos yung mga motor o customer ko. So, yun lang. Abangan nyo to at gagawin ko, JJ Humble Works. So, abangan nyo lamang to. At yan, yung motor. So, konting tiis lang. At siguro gabi, tapos na to. Alright, so abangan nyo lang to. Yun, so 11:47 na ng gabi. Ayan, pakita natin, no. Ito na yung harness. Ayan, no. Ito yung speedometer gear. Then, yun yung balas. Ayan. Balas, tapos yun yung harness. Yun yung stock harness. Oh, wala kang ginalaw. Ito yung sa busina. No? Tapos, ayan, malinis na, no? Wala na yung nakaano rito na cellphone holder. Ito na siya. Bago na. Then, nandito yung kinabit yung USB charger with voltmeter. Ayan, naka-on na yan. Naka-ready na. Then, ito na yung tie switch. Nakakabit na. Tapos, ito na yung Zenlo M1. Ayan, mamaya i-align ko na lang yan sa labas. Yun yung busina, stock.
Tapos, ganito na yung forma ng busina niya sa loud horn. Hindi na doon nakakabit, no? Sa, ano, dito kasi binaluktot to eh. Ayan, no? Binaluktot niya, so binalik ko sa original. So, ito na yung relay ng busina. Ayan, no? Double relay po. Ang tawag dyan, prong switch ang ginawa ko. Prong switch, off-on dito, no? Off-on, prong switch. Then, ito yung sa preno niya. Ayan. Tatirap ko na lang yan. Preno niya nandito sa disc brake sa likod. Ayan, no? So, okay na tayo. Yan, full wave. Tapos na yung full wave. Ito yung power relay. Then, check nyo yung maigi. Ano yung difference, oh. Yan, bago na rin battery. Tignan nyo yung terminal. Tignan nyo yung pwesto ng fuse. Ayun, oh. Legit, no? Walang daya. Original. Hindi tinipid. No? Hindi yung suksok. Suksok dito, suksok dun. Di ba? Then, hindi masyadong magulo ang wirings, no? Kung i-compare natin sa kanina, yun yung kanina, oh. Mukhang okay naman, kaso hindi tumutunog yung busina. So, ito, tumutunog to. Tingnan natin mamaya kung tutunog talaga. So, sabi ko tumutunog eh. So, subukan natin mamaya, no? Kasi alam ko tutunog. Malalaman natin mamaya kasi yan, no? May play na siya. Diba? Kanina walang play eh. Okay, so abangan. Kakabit ko muna yung fairings, then testing kasi sir para makauwi na ng Tansa Cavite, sir. Tama? Gentry. Ay, Gentry. Gentrias. Gentrias pa pala. Gentrias Cavite. Yun. So, abangan nyo lang at assembling ko lang din. Pakita ko sa inyo yung after.